Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Heartline over 702 DZAS. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. At yes, magandang gabi din sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Nako, napakasarap ng pakiramdam na lampas kalahati na tayo ng May, malapit ng mag-June. At ako po si Kuya Pilo Laharca, natutuwang kasama kayo. Hello, Ate Jo, how are you? I am happy. Ayan, tama yung pagtatanong mo how are you? Pawera tanungin natin ang ating mga kaagapay. Kumusta po ba kayo? Siyempre, sa dami nangyari ngayong buwan ng Mayo. And bulk ng mga tanong natin may kinalaman dyan. Ayan, moving forward. Gusto ko yan, moving forward. You know, bago pa lang naganap ang May, bago pa lang pumasok ang buwan ng Mayo, nagpe-prepare na ako dahil kasi talagang iba ang panahon natin ngayon. Maraming surprise events. Simula pa ng pandemic, ang daming surprise events. Ang daming, gano'n na naman. Ay, lockdown na naman. Ay, nabago na naman ng IITF. Ay, gano'n. Uy, nahinto ang MRT. Gano'n. Eleksyon. Gano'n. Maraming surprise events. And so, happy ako na mayroong surprise events dahil, ibig sabihin, hindi natin hawak ang mga circumstances sa buhay. Merong mas higit pa na nakakahawak noon. Bagamat parang ikaw, Ate Jo, maniniwala ka ba na pwedeng hawakan ng ilang grupo o ilang tao ang magiging palakad sa buong mundo? Kasi pinaniniwalaan ko, pwede mangyari yon, pero naghahari pa rin kasi yung kapangyarihan ng Panginoon, yung sovereignty niya over all the earth. Otherwise, pag yun ang pinaniwalaan ko, magiging hopeless ako sa future. Oo, parang kontrolado na tayo ng ilang mga katao sa buong mundo. Hindi naman posible sa akin, hindi naman posible. Bagamat mayroong pakiramdam tayo na gano'n ang pinapakita, siguro gamit na rin ng social media, gamit na rin ng ibang mga paraan, propaganda o ano. Pero mapapansin ninyo, ang grasya ng Diyos sa mundo ay tuloy-tuloy. Yung lupa, namumunga pa rin. Yung sugat mo, naghihilom pa rin. Yung taong umiwan sa'yo, ayun, iniwan ka pa rin. Iniwan ka, pero meron ka ng choices kung paano makahilom mula dun sa pangit na nangyaring yun. Sumisikat pa rin ang araw, at ang mga tao ay ipinapanganak pa rin, nabubuhay pa rin tayo, humihinga pa rin, hindi pa tumitigil ang iyong puso. Naalala ko yung Karen Carpenter nung bata ako. Meron siyang kanta noon Sabi, why does the sun go on shining? Si Karen Carpenter pala yun? End of the World? Oh, don't they know? Napakalungkot nung kanta na yun. Pero para bang hopeless siya, no? It ended when I lost your love. Di ba? Yun yung tema niya. Pero andun yung question na nagbibigay din ng katotohanan. Bakit ganun pa rin? Umaawit pa rin ng mga ibon. Why does the wave rush to shore? Tumutuloy pa rin ang wave ng mga Tapos, andun nag-aagam-agam din siya. Di ba dapat nagunaw ng mundo? Kaya lang, hindi. So, ibig sabihin, may biyaya ang Diyos na pumipigil sa lahat ng mga agam-agam natin. Hindi nangyayari yung mga agam-agam natin. Kaya, tara, busisiin natin ito. At alam ko maraming magtatanong dyan. For sure, marami pong mga katanungan. Unahin ko na po ito. Sige. Ako po naman ay nanalangin
At umasa po ako na ang Diyos ay tutugon sa panalangin, lalo na po sa eleksyon. Sadly, yun pong aking binoto ay hindi po siya nanalo. Na-acknowledge ko naman po yon na hindi po nanalo yung aking kandidato. Pero meron pong bigat sa puso ko. Di ko po maintindihan. The day after that I've learned na hindi po nanalo ang aking kandidato, I felt hopeless. Paano po ako mag-move forward at normal po ba ito? Okay. Well, una sa lahat, kung ano yung bigat na naramdaman mo, nakaramdam din naman ako ng bigat ng konti doon, Pero heto ang tandaan po natin, hindi hopeless yan. Kasi hindi tayo nakasandal sa kapangyarihan ng tao. Di ba sabi sa Bible, some believe in chariots, some hope in horses, but we trust in the Lord. Sa Isaiah yata yun, Kung ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng mga mandirigma at kapangyarihan. Merong time na si David ay nag-census ng kung ilang tao ang militar niya. Pero hindi pala yun ang kagustuhan ng Panginoon para sa nagalit kanya. ang Panginoon noon, di ba? Oo. Kasi tinry niya na i-measure yung kakayahan ng kanyang kingdom. Oo. Hindi pala iyon ang sinasandalan na dapat sandalan ng pinuno. Ang pinuno na si David, sinukat niya kung ilan yung kakayahan ng kanyang militar. Pero hindi yon ang sasandalan mo kung ikaw ay nananalig sa Panginoon. Ganon din tayo. Hindi tayo sumasandal sa tao. Hindi tayo sumasandal sa strong influence o kaya sa inspirasyon na naibibigay ng ibang mga tao. Pero maganda doon Ang maganda doon, kung merong mabuting inspirasyon na naidulot yun, edi go, ituloy natin yung inspirasyon yun. Ako, meron akong specific plans na gusto kong gawin bilang inspirasyon dun sa mga nangyari sa mga nakalipas na mga kampanya. Kasi sa totoo lang, sa iba't ibang mga kandidato, mayroong mga inspiring things na inilahad nila ng mga nakasama doon sa kanilang plataforma. Those things that inspire you, bakit dapat naman maihinto yun kung hindi sila nanalo? Hindi dapat ganon. Manalo, matalo, may inspirasyon tayong nakuha. Meron tayong nais na pagbabago na mabuti para sa ating lahat. Di ituloy. Hindi kailangang merong pinuno para hindi siya dapat mapigilan ng talo na. Yung mga talo ay hindi mapipigilan nung kung ano nag-inspire sa kanila na kabutihan. Yung mga nanalo din naman ay hindi mapipigilan dapat nung inspirasyon na mabuting kanilang nagagawa. So, on both sides, ito, doon sa parte ng nanalo at saka doon sa parte ng natalo, mayroong mga mabubuting bagay na inadhika nila. Ito example. Di ba lahat adhikain natin bumaba ang presyo ng bigas? Ayan, ng pagkain. Oo, yung kabilang may partido na gusto bumaba ang bigas. May kabilang partido naman stability, food stability, na kung saan di pagsamahin, napakabuti naman no na gawin. Okay? Ay kaso hindi sila nga hindi sila nanalo. Totoo yan. Maglaban-laban na sila pero tayo dito sa ibaba, sa ilalim ng kanilang kapangyarihan, meron tayong kalayaang gumawa ng mabuti. Magtulungan tayo upang mapaunlad ang stability ng pagkain. Sino ba ang tunay na nagsasaka? Yung mga pinuno ba? Hindi naman sila. Sino yung tunay yung nagdadala at nagde-deliver ng mga pagkain na yun? At prepare sila ba? Hindi naman sila. Tayo din. Ang tunay na kumikilos, tayo pa rin patungkol sa pagkain. Okay. Now, education. Meron tayong mga mungkahi gusto natin mangyari, pero ito ang nakakatuwa. Dahil yung values system natin sa education, parehong panig naman. Mayroong kagustuhan, ma-improve yung values. So, ang GMRC na naipapatupad naman noong pang nakaraan na administrasyon, pinapatupad ng GMRC, ito ay pinapirma ng isang Kristiyanong senador at napatupad sa Congress. Ibalik ang GMRC, ang good manners and right conduct. This is something inspiring. On both sides, it's needed. On both sides, we need it. So, ituloy natin, gawin natin. Commonality natin yun. Alam ko na mayroong mga bagay na hindi tayo agree sa magkabilang panig. Hindi natin gusto.
Pero doon sa parte na yon na hindi naman natin makontrol, hindi iyon ang dapat magdikta ng ating kinabukasan. Hindi rin iyon na magdidikta ng ating pag-asa sa buhay. Kaya, heto, gumawa tayo at kumilos tayo kung ano yung pwede natin i-contribute sa ating bansa. Ako, meron akong ginagawa pero ayoko muna sabihin. Sa maliit na bagay, patuloy pa rin akong nagbibigay ng encouragement. Alam mo ba, ang dami-daming, Ate Jo, ang dami-daming nagsisitawag ng tumaas ang counseling, ang counseling services uli. Nung pagkatapos ng eleksyon, maraming... Sa Sa online counseling? Online counseling. Tsaka, talagang nabigatan ang karamihan talaga doon. Huwag kayong mawawalan ng hope. Look, kaya mo pa rin gumawa ng mabuti, di ba? Wala namang pumipigil sa'yo. Nagkataon lang siguro hindi ka inspired, hindi ka motivated, or demotivated ka dahil kasi hindi nanalo yung kandidato mo. So, pero yun, normal ba yun na ma-demotivate siya? Lalo na nag-pray siya. Parang feeling niya something is wrong with her. For a while, yes. Pero mananaig doon yung pananampalataya na, Lord, hindi napipigilan ng kapangyarihan at kabutihan mo ng mga bagay na ganito. So patuloy kang maniniwala. Kahit hindi mangyari yung iyong pinag-pray, kilala mo Diyos. Kung meron siyang hindi inapprove o kung meron siyang hindi hindi sinagot do sa panalangin natin o kung meron siyang mga hindi na ipahintulot, hindi ibig sabihin na hindi na siya kumikilos. This is a fact. Ang Diyos, huwag mong expectin na sa politika siya talaga kikilos. Dahil nung pumunta naman dito si Kristo, hindi siya tumakbo bilang Pariseo o kaya Poncio Pilato. Iniharap siya sa mga madla at siya hindi pinili ng madla. Ang hinangad ng mga tao ay si Barrabas. At doon mo makikita na hindi politiko yung agenda ni Jesucristo. Pero paano siya kumilos? Kumilos siya sa 12 ordinaryong mga tao. Kumilos siya sa mga taong hindi rin naman leader. mga ordinary people, ordinary citizen. Under sila ng mga otoridad ng panahon na 'yon at sinasakop pa sila ng banyagang bansa. So they were the Jews were under Roman occupation. So mapapansin ninyo, mga ordinaryong tao ang pinili ng Diyos. At bakit mula doon sa ordinaryong tao na 'yon, namamayagpag ang kapayapaan sa mga tao. Namamayagpag ang paghilom ng mga tao. Namamayagpag yung pagbibigayan, magkaroon ng mga taong mag-aasikaso sa mga balo, sa mga may sakit, sa mga taong mga bata at sa mga babae. Lahat sila ay nabibigyan ng tugon at nagtutulungan ng mga tao, nagbibigayan upang ang lahat ay makaangat pantay-pantay. Hindi gobyerno ang gumawa nun. I'm inspired by that in the Bible. It was not the government that made the changes that they needed. Kailangan ng mga tao, may mga mahirap. Pero yung church during sa Acts, yung mga churches nagtulong-tulong, nagbenta ng kanilang mga lupain, yung mga mayayaman, upang kung ano yung pangangailangan ng iba, natutugunan. Hindi naman naging galante o hindi naman nagpayaman ang lahat kung papansinin ninyo during sa church na yon. Pero baka lang kasi sakali sa tingin ko, mayroong kinikilos ang Panginoon na revival sa ating bansa. Okay, paano ko nasabi? Heto tayo sa panahon na ang ating idolo ay pera. Pwede tayong ma-impluwensyahan ng pera, nabibili ang iyong karapatan dahil sa pera, nabibili ang mga bagay na gusto mo dahil sa pera. Ang dami-daming mga coaching, ang dami-daming seminar patungkol sa pagpapalaki, pagpapadami, pagpapalago ng pera, magkaroon ng bahay, lupa, kotse, lahat ng mga material na yan, pera tayo. Sa kahuli-hulihan, nung eleksyon, naging inspirasyon natin yung mga taong tumulong ng walang kapalit. Ang sarap noon, di ba? Yung nabuhay nga ulit yung volunteerism. Volunteerism. Whichever, magkabilang pa, kahit lahat ng partido na yun, they had volunteers working for them. Ang sarap noon. That is something that we have in common. It's the value. Ito yung value natin. Na kasi parang lumilitaw lang tuwing election yung value na yun. Sana, siguro, sinasabi ng Panginoon, kikilos ako
At yung values na yun, magpapabago sa ating bansa. Kung ang bawat isa sa atin gagawin yun. Tandaan nyo, ang babaw, kung sasabihin nyo tatakbo lang ang Panginoong Jesus sa politika, noong time na tinempt si Jesus Christ sa Matthew chapter 4, tinempt siya ni Satanas, sabi, eto lahat ng kaharian sa buong mundo, iyo na. Pati yung lahat ng kayamanan na yan, sa'yo na. Ikaw bahala, ikaw mamahala. Mabuti kang mamahala dyan. Mabuti, lahat ng decision mo sa'yo na. Sambahin mo lang ako. Ako yung bida, ako yung magiging dahilan dahil naibigay ko sa'yo yan. Kaya parang ang nangyari, pagbili mo na ang iyong katangi-tanging, yung right, yung inheritance mo mula sa Diyos. Ipagbili mo, kunin mo na yan lahat. Sa'yo na yan. Akin na yung lahat ng inheritance mo. Sa'yo na yan lahat. Okay, kunin mo na pati yun, yung kayamanan ko, kunin mo na. Oo, pero ako yung mag-i-inherit ng lahat ng rights. Okay lang, kahit anong gusto mong gawin dyan, ganun ang si Satanas. Pero, nakita ng Panginoon, uy, lumayas-layas ka nga dyan dahil isa lang ang talagang dapat sasambahin. At kilala ng Diyos, siguro sa ating bansa, sumasamba kasi tayo sa ginto. Okay, maaring hindi kayo sumisimba sa isang gintong lugar. Oo, pero yun nga naging tama yung perspective mo na yan, Kuya Pilo, kasi marami sa atin sa observation, no, yung halos ang tingin nila sa kanilang mga kandidato ay parang hindi na nagkakamali. Yun nga, yung verse mo nga kanina na minention, yung some trusts in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Psalm 20, verse 7 po yan. Ang kino-confront lang tayo ng Panginoon to go back to Him. Kasi yung pagsagot naman ng Diyos, hindi naman, marami kasi ngayon yung ganun yung perspective, Kuya Pilo, yung kandidato ko yung kalooban ng Panginoon. Paano kung hindi nga yun yung kalooban ng Panginoon? Oo nga pero mapapansin naman natin, di ba? Nung pumarito si Panginoong Jesus, hindi naman siya tumakbo sa politika. Tama. Pero lahat ng mga politiko, grabe, na-shake. Pero siya'y napolitika. Siya yung napolitika. Wala naman siyang kaano-ano doon sa politika. Naratel ang mga politiko, ang mga namumuno noon, naratel dahil siya yung nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong umibig sa kapwa. Magbigay ng Sino puso. to, di ba? Sino tong tao na to? At sumusunod ang mga tao sa kanya na exactly. na-threaten tuloy yung mga tao, yung mga leaders. And this is how the kingdom of God works. Hindi siya sumasabay dun sa battle na ating naiisip na maglaban sa rally, makapaglaban sa ganito. Hindi ganun ang paraan ng Panginoon. Pero eto ang kingdom ng Panginoon. The kingdom of God is like this. Doon sa kingdom of God is our Father who art in heaven. Holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. I tell you, may mga taong hindi papayag doon sa kagustuhan ng Diyos, pero hindi nangangahulugang sila ay makakatakas doon. Dahil tingnan nyo, di ba gusto ng Diyos magmahalan tayo? Saang batas ka mapapagbawalan noon? Sinabi ng Diyos na tayo ay magtulungan, tumulong tayo, mag-give generously. At kung meron kang kaaway, pag-pray mo ang iyong kaaway. Sinabi din ng Diyos na magkaroon tayo ng pagpapanatag ng kapwa natin. Because blessed are the feet of those who bring good news. Blessed are the peacemakers. Yes. For they shall see those things. And if you read the Beatitudes, blessed are those who are poor in the spirit. Lahat yun, yung mga nagbibigay, nagpaparaya. And then, andun yung pananaw na darating yung panahon na makikita kung ano yung higit sa buhay. Sa pamamagitan ng mga difficulties and challenges na ganito, lalong lumilitaw yung liwanag. Habang padilim ng padilim, lalong nagniningning yung liwanag. Alam mo yun, kapag meron kang kandilang nakasindi, sindihan mo sa ilalim ng tanghaling tapat, wala lang yun. Pero habang nawawala yung tanghaling tapat, nagdadapit hapon na,
kumagat na ang dilim, makikita mo lalong maliwanag yung ilaw na yun. Kahit maliit yun, yung mga tao sa malayo ay napupuna yung liwanag na yun. Nakakarating sa malayo ang iyong kabutihan. Kaya we have to do something good for our country. Kung ikaw ay kurakot, kung ikaw ay gumagaya sa pandaraya na yun, sa palengke lang, doon sa tinda mo nang dadaya ka, kung binago mo yun, lahat kayo doon sa palengke, binago nyo yun. Di ba't maganda? Ang alam ko doon sa mayroong mga lugar na kung saan 5,656 ang pinapautong sa mga tao. Kaya patong-patong ang presyo na tumataas doon sa mga taong namimili. Kung nagbago na yun, paano kung yung India na kilala mong nagpa-5,6, nagbago na siya, hindi na siya nagpa-5,6. Fair na ang kanyang dinapatupad. Ang ganda nun. Di meron ka ng pagkakataon na ibaba yung presyo ng iyong paninda. Pero kung halimbawa may mabuti na nagsabi sa iyo, "Oy, hindi mo na kailangan magbayad ng malaki doon sa renta at upa ng iyong tinda, ng iyong pwesto." At ikaw ay nagpataas palalo ng iyong kitap dahil gusto mo ng maraming pera. Yan. Diyan tayo. Tayo rin, nakikita natin, micro tsaka macro. Alam natin kung saan tayo napatungo. Yung pera ba ang ating iniidolo? Ang dami-dami mong magagawa pero hinabol mo yung pera kaya yung tinitinda mong napakagandang serbisyo, tinaasan mo ang presyo, ayan, dinaan na lang sa pera. Ganun tayo. Siguro, correct ng Diyos. Corrupted tayo dahil yun ang pinapahalagahan. Kaya ate, huwag kang iiyak. Huwag kang malulungkot. Pwede naman umiyak pero mag-move on. Sige, move on. Gawa ka ng mabuti. Hindi napipigilan yung mission natin. Oo. Mabuhay ka pa rin kagaya nung or maging extra helpful ka nga Kasi lalo na para pagpapakita mo rin yan sa kapwa mo at even sa Panginoon that you accept the will of God. Pare-parehas naman yan Ang gusto natin ay maunlad na bayan. Then tayo po ay magtulungan. Yeah. Definitely. God is good. Amen. God is good. At wag na po natin itong gawing dahilan ng pagkakahati-hati ng simbahan. Dami nga po, Kuya Pilo, ang daming accounts na may mga GC na maraming nag-leave the group, nag-unblock, nag-block, unfriend. Oo, naku naman. Alam mo, natuwa ako doon sa sinabi na share lang na isang pastor. Isang pastor na sa Alabang, sabi daw niya, walong presidente na yung kanyang pinagdaanan dito bilang isang church. Walong presidente na yun na napuntahan niya. Ang napansin niya, sa tuwing magkakaroon ng eleksyon, nagkakahati-hati mga Kristiyano. Dami ng hati-hati. Oo, sa 8 presidente na yun, laging merong ganun. Pero sabi niya, wag ganun dahil ang church ay buo pa rin, nanatili pa rin. Nag-iba-iba ng mga namumuno, pero ang church, doon pa rin. Hindi pa nawala. So, pwede ba? Huwag kayong maghati-hati sa pamumuno. Magkaugnay-ugnay tayo sa ating mga simbahan. Mayroong mga values tayong dapat na ipatupad. At I think ito yung high time. Itinuturo to sa atin Parang kumakalembang na sinasabi, "Hoy! Magsigising kayo papunta sa karunungan." At ang karunungan ay pahalagahan nyo ang tunay na importante sa buhay. Ayun, ano bang mahalaga? Hindi politiko, hindi yung partido, hindi rin yung mga pera natin, yung mga pangakong inaasam natin, o yung mga adhikain natin. Meron tayong common ground. And I remember, there was a time na hindi maganda ang kalagayan ng bansa galing sa gera noong 1944. 45, nagkaroon tayo ng independence, tapos umangat ang ating ekonomiya. Number 1, number 2 tayo dito sa Asia. During that time, nung kinilala natin kung ano yung pinahalagaan ng mga Pilipino, nagkaroon tayo ng sense of identity. Paano tayo makikilala? Ano yung mga pinapahalagahan natin? Nawala na yon. Eto na uli, nagbabadya sa atin ang ilang mga challenges. At ano ang magpapatibay ng ating pagiging Pilipinas?
Ayan, ako, dami ko sasabihin. Pero, yaan mo, madami pang time na mga-discuss natin yan. I remember ko din yung sa Luke na abalang-abala si Martha dun sa pag-aasikaso sa ating Panginoong Hesukristo, pero sabi ni Jesus Christ, Mary has chosen what is better and it will not be taken away from her. What is better is to have an established relationship with Christ, our Lord. Kaya po nung panahon talaga ng halalan, na highlight yung pangangailangan natin sa Mesiyas. Kailangan po talaga natin ng Messiah. Kailangan natin ng ating Panginoon. Anyway, eto po Kuya Pilo, another question. Yes. Nakapangako ako sa husband ko 3 years ago bago siya namatay. Ang bilin niya sa akin, alagaan ng mother niya kasi solong anak siya. Tapos yung tatay niya may iba ng pamilya. Pero hindi kami nagkakasundo ng biyenan ko. Gusto ko na pong umalis. Kaya lang natali po ako doon sa pangako ko sa asawa ko that I'll take care of his mom. Ano pong pwede kong gawin? Okay. Isa sa mga bagay na gusto kong kilatisin doon is kung ano ang alam ng nanay mo. Pero minsan alam mo, yung kung senior citizen na siya, baka nakakalimutan na niya yun. Talagang mahirap mag-alaga ng matanda dahil marami ng mga bagay ang dinadaing sa buhay, sa katawan, sa pananaw, pag-iisip. Minsan nakakalimot na din, naiinis sa sarili. Yung inis sa sarili ay na lumilitaw na parang galit sa mundo. Ganun. I tell you, bibiyayaan ka ng Panginoon sa iyong ginagawa na kabutihan. Okay? Ngayon, alam ko darating yung point na nakakapagod. Pero I tell you, imagine mo na lang to, ang iyong mother-in-law ay tumatanda, hindi naman siya magiging malakas paglipas ng panahon. Darating yung time, baka hindi nga siya makapunta sa CR. Wala na mag-aalaga. Kung wala mag-aalaga sa kanya, alam nyo, pagka yung tao ay naiihi na lang sa banig, nakaka-bed sore yun, nai-infect, tapos ayun. At minsan, sa kanyang kahinaan, nakakalimutan na rin niya yung sarili niyang pag-maintain. Nakakalimutang maligo, nakakalimutang kunin yung mga gamot. Minsan nakakalimutan kumain at nagiging mapili din sa pagkain dahil hindi malasahan. Kaya lang nakakainis, Kuya Pilo. Lagi na lang siyang nangaaway. Ako na nga nag-aalaga sa kanya. Totoo. At doon papasok hindi kita inobligahan na gawin to. Pero parte ng pag-aalaga sa isang matanda ay sakripisyo, pero marangal na sakripisyo yun. Napakagandang sakripisyo. Darating yung punto sa buhay mo na maaawa ka sa sarili mo. Meron ka ding mga bagay na dapat dahil magkukumahog ka. Dala-dalawa mo, inaasikaso mo, inaasikaso mo buhay mo, o tapos may anak ka pa. At pati yung kalagayan ng nanay mo, kahit na magalit sila, I beg of you. Pero hindi to obligasyon na. Diskubrihin mo yung uri ng pag-ibig na patuloy na nagbibigay kahit na hindi na isasauli, kahit hindi. Unrequited love. Kasi ganun ang mararanasan mo sa isang taong katulad niya. Walang bawi doon, wala. Pero pagka natapos na ito, pagka makita mo pumanaw siya, iba yung mga darating sa iyong mga pagpapala. Ito lang ang sinasabi ko, no? Ako rin mismo, I'm speaking from my experience. Ako rin mismo, inalagaan ko yung tiya ko nung single pa ako. 4.5 years. At iba challenge, man. Walang sinabi yung problema mo sa trabaho, yung problema mo sa boss mo, wala yun. Wala yun. Yung mga kurakot na, wala yun. Walang sinabi yun. Ito yung tipong, share ko yung experience. Yung sinasampal ka, may hawak siyang tae ng puwet niya, gano'n. Tapos, sumasama doon sa balat mo yung amoy, mga ganyan. Tumigil ang social life ko. Hindi mo naman, hindi mo pwedeng labanan kasi alam mo wala sa isip at alam mo mahina. Oo, tapos tutuloy mo pa rin, susubuan siya. Habang sinusubuan siya, minumura ka. Binibigyan. O sige,
dumating na doon sa point na minumura ako. Tapos, sige, eto, kain na po. Kain niya. Tapos, mura na naman. Okay, eto, kain naman po yan. Parang ulyanin na kasi, hindi na niya maalagaan yung pangangatawan niya. Ako pa Ilan taon siya noon, Kuya Pilo? Ano na siya? 84. Namatay siya mga 87. Ayun. Ang tagal, no? Haba. Ang kanyang katayuan noon, hindi niya ako nakikilala. Akala niya ako ay Hapon. Tapos, medyo makulit din. Minsan, naglalakad siya habang nagje-jebs. So, kalat niya, plok, plok, doon sa sahig yun. Lilinisin ko pa yun, nahanin ko pa yun. Alam mo, minsan matetest yung patience mo. And Lord, forgive me dahil kasi may mga times na talagang napundi ako. Parang ayoko na. Minsan naaawa ako sa sarili ko. Paano yung social life ko? Gusto ko rin magkaasawa. Hindi naman na makapag-aral. Di rin ako makapagtrabaho. Andun lang ako dahil full-time na trabaho yun. Ang bigat. Ang bigat-bigat. Siguro na-imagine ko yung si ate. Baka may anak pa sila. Oo. Di siya makalabas. Oo. Kailangan mo ng kasama. May karelyebo talaga. Plus pa nga yung ayun nga, malaking factor yung nangaaway yung inaalagaan mo. Pero I tell you, kung isang tao lang nag-aaway sa'yo, palampasin mo. Kasi alam mong kawawa naman siya kung iniwan mo. Diba, sa konsyensya natin, hindi naman natin mapapahintulot yun. Diba? May sakripisyo sa atin. Pero andun yung tibay ng konsyensya ng pag-ibig. Ito, by the way, di ko na ikwento, yung tiya ko na inalagaan ko, nung bata ako, malupit sa akin yun. Kung ano madampot nun, ipapalo sa akin. Map, palo-palo, tabla, ganun. Kahit yung simpleng panggatong sa, yan, ipapalo sa akin yan. Ganun siya. Minsan, kung saan lang mapalo, mas buka ako, mapalo, balikat, puwet, ganun siya. Ganun siya noon. And hindi ko siya gusto nung siya'y bata pa. Pero, makikita mo, pagka natutulog siya, tingnan mo siya, maawa ka rin. At sa loob ng konsyensya mo, ayaw mong tantanan yung pagtulong dahil nakakaawa din siya. May mga tao, alam mo, eto doon ko natutunan yung insight na maraming mga tao, ang kapares niya yung ugali. So, hindi lang yung senior citizen na may ganung ugali. Merong mga kaidaran mo, merong mga bata, ang ganun ng ugali. Pero sa palagay ko, ang malaking bagay na epekto nito, nung nakayanan kong i-handle yung pag-uugali niya, natapos yon, doon naman ako napasok sa mediation. Oo. Hindi mo rin alam, no? Ang practice pala ng word sa'yo ay magagamit mo pala sa trabaho. Oo, lahat ng style na pwede mong gawin para makapagbati ka ng mga tao, nag-uugat yun sa mga umpisang ganun, sa mga bagay na ganun. Maraming magagawa yun. Hala lang natin, puro komportable lang sa buhay. Pero I tell you, hindi mang mga Diyos sa pagdisenyo ng ating mga mararanasan sa buhay. Merong magagandang idudulot yun. Dami. Curious ako, Kuya Pilo. Ano yung pinaka-memorable mo sa mediation? Mga hindi ko makakalimutan yung mga nag-aaway na talagang ang bababaw ng dahilan. Hindi ko malimutan dahil kaya hindi malimutan, hindi mo makapaniwala na merong ganoon kung mag-isip. Natatawa ako na nabibighani. Yun, hindi ko maalala. Meron isang tao, sabi niya, kaya ako iniablayan dahil masama tingin sa akin. So, kapitbahay ko yan. Tuwing dumadaan yung motorsiklo, kung tignan ako, sama ng tingin sa akin. Kaya ako sinampa ng kaso yan. Okay. So, ibig nyo sabihin, kapitbahay niyo pala. Bakit masama tingin sa'yo? Hindi ko alam kung bakit masama tingin sa akin. Ganun po ba? Paano nyo nakikita? Sa harapan namin, dumadaan yung motor niya. Masama tingin sa'yo. Ibig nyo sabihin, nakikita nyo siya. So, wala siyang helmet. Hindi, may helmet siya. Huwag tumingin sa akin. Bukas yung helmet. Hindi, sarado. Nakikita nyo yung mata. Hindi, pero alam ko, masama tingin sa akin. Wow. Okay. Buti na lang, Mick, na meron akong pinag-aralan psychology. Medyo maintindihan ko pa ng konti. Meron talaga. Sabi ko, wow, grabe. Meron pa akong isang case, senior citizen din. Sabi niya, mga taong ito, minumura ako. Tapos pinakita niya yung CCTV. Pagtingin ka doon sa CCTV, una, walang sound. Anong mayamang minumura ko? Tingnan mo yung bibig mo.
pagtingin ko doon sa bibig, shadow lang naman na. Hindi ko nakikita yung bibig. Bakit nalaman? Basta nagmumura yan. Yung gano'n, sabi ko, wow. May nakikita ako. silang hindi mo nakikita. Oo, sabi ko, ano ba yan? Ano ba yan? Psychological, Kuya Pilo. Psychological, oo. Mm. Yung mga bagay na gano'n, sabi ko, kailangan matuturin ng ating mga justice system ng kumilatis doon. Kasi maling alam ng batas, pero hindi mo naman alam yung psychology behind it, may hirapan tayo. Minsan mahuhusgahan yung tao nang wala sa tamang paghuhusga. Yun. So, ang dami-dami. Nako kapatid, alam ko mabigat, pero kung hindi mo man kaya, hindi naman kita pinipilit. You have choices. I guarantee you this. Ang tanong niya pa, Kuya Pilo, pwede na daw ba siyang lumaya mula sa pag-aalaga sa biyanan? Ganito, kung sakaling hindi mo na kaya talaga, sana naman merong makakapalit, merong taong, wag mo naman pabayaan na wala. Oh. Pero alam mo, mahirap kumuha nun, lalo na ibang tao, ayaw gawin din yun. Ayaw mapunta sa ganong kalagayan. Ako, nung naranasan ko yun sa tiya ko, hindi ko rin gusto yung kalagayan nun dahil may karera ko eh. Tsaka mahirap pa. Oo. Walang kapatid yung asawa niya. Ayun, only boy. Only son. Only son, oo. Pero ang mapapangako ko at masisiguro ko, may reward yun. Akala lang natin wala. Meron. Merong reward yun. Hindi ko maipaliwanag sa iyo kung ano ang mangyayari sa buhay mo pagkatapos noon. Pero meron. Merong malaking reward. Hindi ko maipaliwanag dahil merong kakaibang disenyo ang Diyos sa buhay mo. Kung pipiliin mo, go. Kung hindi naman, make sure lang na merong tatao sa Kanya. Okay? Mm-hmm. Pwede naman mag-rest. Pwede naman mag-rest. Pero minsan pagka nagpahinga ka, maano ka rin eh. Mare-refresh. Oo, mare-refresh. Maisip mo, ay, ito talaga, gusto ko na rin talagang gawin na tulungan siya. Dahil nasa puso mo yun, nasa busilak na puso na ibinibigay sa iyo yun eh. Lilitaw yun. Mm-hmm. And that would be a great matter for you. Pag natutunan mong tumulong na may busilak at may tigib ng kabutihan, mapapansin mo, isang araw hindi ka mahihirapan na makapanghikayat sa kabutihan ng ibang tao. Samantalang yung kapitbahay mo, iniisip lang kung paano magkapera, paano magkaroon ng malaking negosyo, kaya magandang bahay. Ikaw, iniisip mo, paano makahikayat sa kabutihan ng kapwa mo. Di siguro kapag nagawa mo yun, pwede ka na rin tumakbo. Diba? Babalik na naman sa pagtakbo. Anyway, magandang gabi po sa ating mga kaagapay. Nanonood si Cecilia Ignacio watching from the island of Cyprus. Hello po. Si Lorna Ponce de Leon from Puerto Princesa City of Palawan. Si Juliet Dalit. Ito si Manay Christy Hupanda. Suki na po natin. Magandang gabi po, Manay Christy. Marvin Estremadura, ayan, good evening sa iyo. Isa din sa mga regular natin, si Simeona Cruz, si Ellen Castillo, si Fully Primo, ayan, akala ko amin ang kanyang apelido. Loida Movilla, si Raymunda Gallardo, Cynthia Valencia, Karencita Romero, Vicky Ingenero, Emerita Faustino, hello po. Letty Basco. Hello. Good evening po, Ate Letty Basco. Yan, magandang gabi po sa inyo. Si Rubian Estelita, Ami Noble, Esther Gonzales, si Ria, si Regina from Saskatchewan, Canada. Yes. Yan, hello. Magandang gabi po. Si Milagros Magat. Yan, good evening. Raymunda Gallardo, Nora Cancela, Leonardo Canela, Sally Galzote, si Lengleng Rosales, at si Paul Cyril Comiso Laharca. Hello, Paul. Yes, yung pamangkin ko. Hello, Cyril. Good evening daw, Tito Pilo. O, batiin mo na ang gang.
Yes, of course. Kapatid ni Paul Cyril Comiso Laharca. Siyempre, si Kiel, si Kukay, siyempre si Paul Cyril. Si Hannah, si Kelsey, tsaka si Isaac. Sana one time makapag-beach tayo din. Wow, praise God. And of course, yung kanilang tatay at nanay, si Ariel Laharca, aking kapatid, tsaka si Marisa, kanilang nanay. Happy, wonderful listening sa inyo. Kay Mami din na nandoon kasama sila sa Santa Maria Patag. At kayo, Mami, ay blessing sa akin. Thank you, Mami Lourdes Laharca, including si Marian Laharca na patuloy na tumutulong. Ayun, we pray na magpatuloy ang inyong paglakas, Mami. Thank you very much. And, of course, yung mga pamangking ko na naandyan sa Bagong Silang, Caloocan, si Moriel, si Jerome, si RD, yan. At nasa Saudi ang isang kapatid nila na si Marlon kasama asawang si Kat. Hello. Good evening sa inyo. Happy listening. Kasama ang tatay at nanay na si Teddy tsaka si Maris Laharca Gatchoan. Thank you very much. Ayan, magandang gabi po sa inyo and also good evening din sa aking mother, Mama Hermie Cabrera. At sa abangan po ninyo, no, dahil ang ating anniversary, 74 years na tayo, Kuya Pilo, yes, sa FEBC. Talaga pong absolutely. The Lord is always true to His word sa provision, sa kalakasan na pinagkakaloob po niya sa ministry ng FEBC. And thank you, Kaagapay, for always being with us, for listening, and of course for praying, lalong-lalo na po sa mga sumusuporta sa FEBC. Ang ating pong theme for this year ay matatag sa pananalig. Yan po, ang ganda po ng tema po natin, yung stronger in the faith. At yan po ay is isang taon natin na banner theme for the station. At saksi po kayo, mga kaagapay, sa katapatan po ng Panginoon. There was never a day in 702 DZAS na hindi po tayo narinig dahil po sa pagkakasakit ng maraming staff. Meron lamang po na isang araw na nilinis yung station, pero after that po ay habang nililinis nga nagpapatuloy pa tayo sa ere, so wala po talagang as in walang dead air. So praise God for that. At nasa kabila na marami ang nagkasakit noong kasagsagan ng COVID-19 ay nagpatuloy po ang ilang tao. We relied on the strength of the Lord to continue to minister sa broadcast. At kasama po namin si Kuya Pilo. Kuya Pilo, napakinggan po ninyo, nasubaybayan po ninyo kanyang pagkakasakit. At eto ngayon, lagi pong happy na siya po ay makapiling natin sa Heartline. By the way, sa buwan po, starting June, si Kuya Pilo na po ang main na titimon ng Heartline kasama po ang Philippine Association of Christian Counselors. By the way, Kuya Pilo, pagkakataon na rin pala natin na ma-i-share yung ministry. Sabi mo nga kanina, lumalaki yung pangangailangan sa online counseling, especially nowadays. Totoo. Sige po, ipag-anyaya po natin. Ayan. At kami talaga ay gumawa ng steps, ng hakbang para maging available ang free counseling dulot ng Philippine Association of Christian Counselors. Punta lang po kayo sa philac.org. That is philacc.org. Itong website na to ay nag-o-offer ng free online counseling. Professional Christian counseling po ang ginagawa. Kasama na rin po ako dito. Kaya puntahan nyo ang philac.org at pag nakita nyo yung retrato, click nyo lang. Merong summary, click nyo rin yung retrato ulit para makita nyo yung Book Now page. Doon sa Book Now page, pagka kinlik nyo yung button na Book Now, makikita nyo yung iba't ibang schedule tsaka mga tao na available. Dumadagdag at dumadami pa ang mga nagsisitulong dito. At ang mga taong naandito ay professional. Hinihiling namin na mag-stick kayo into one professional para patuloy-tuloy at mabenepisyo nyo maigi. At ang inyong libreng 2 counseling session ay
Available po yan. Pero kung lilipat kayo, hindi po nababago. Bale, nabibilang po yan. Ano? Oo. Pag, isang beses nyo lang po makukuha yung libre na yun. Pero kahit na isang beses lang, malaki ho maitutulong sa inyo. So mga professional counselors po ito. Hiling lang namin, huwag kayong pabago-bago ng counselor. Tsaka kung hanggat maaari ay huwag nyong, kapag nag-appointment kayo, huwag nyong i-postpone o kaya huwag niyo i-cancel kasi nababawas po yun sa inyong libre. Kaya pa man, mga mababait naman po ang aming mga counselor at tumutulong po talaga. So, here, kung meron kayong problema na kailangan ho ng intervention ng mga professional counselors, dito po, muli sa philac.org, okay? Sa Philippine Association of Christian Counselors. Ayun. Okay? Alam niyo po, ang FEBC ay tunay na pinapasalamatan natin dahil pinapagpala sila ng inyong mga donasyon. Tayo, kasama ka doon, Kuya Pilo. You are FEBC. Oo nga pala, no? Okay. So, Ate Jo, siguro maganda maibahagi din natin sa ating mga listeners kung paano makatulong sa FEBC. Ay, alam niyo po, hindi ko pa malimutan na testimony ng aming accountant nag-handle po ng finances ng FEBC ay ang isa po sa matibay na nagsusustain sa amin, especially sa operations at sa sweldo ng staff, ay ang Coin Bank. Coin Bank. Yes, ang piso para sa Radyo Coin Bank. Imagine po ninyo yon, yung Coin Bank na hinuhulog-hulugan po ninyo ay malaki pong tulong sa aming ministry. Now, marami po ngayon ang hindi makapunta sa FEBC kasi nga po sa limitation, pwede po na yung mga naipon po ninyo na laman ng inyong coin bank ay i-deposit nyo po sa GCash, via GCash. O kaya po, yung mismong coin bank, pwede nyo pong isurrender kasi meron po kaming partner bookstores. Ano-ano po ba yon? Merong Praised Christian Bookstore, sa Karuhatan po sa Valenzuela, may CLC, and then sa CLC rin may Malolos po, Malolos branch. Meron din po tayong PCBS. So drop off, ibig sabihin, pwede nyo pong iwan sa kanila yung coin bank at yung mga kaibigan po natin kaagapay sa FEBC will pick it up at dadalhin po sa central office. Yes. PCBS Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, yan, sa Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus, at sa mga Back to the Bible bookstore. At pwede po kayong i-convert nyo naman through GCash. At sa pamamaraan po na yan, pwede po kayong tumawag sa 0947-333-5605. Again, 0947-333-5605. Wow. Ayan po. At thank you po kasi hindi lamang po pagbibigay talaga ang nagiging kalakasan ng FEBC. Pinakamatibay na partnership na maibibigay po ninyo ay pananalangin. So marami pong salamat dahil ito po ay gawain po hindi lamang ng FEBC, gawain po nating lahat. This is our ministry. At ayun yung milagro doon na kahit sa 72 years. 74. Ba, nagsusurvive. Next year, diamond na tayo. Oo nga pala. Yeah. Praise God. At pagpalain nawa pa yung mga taong nakakapakinig po dito. Salamat po sa inyong help. And we thank God for all this sustenance. Wow. Amen. Ang galing ni Lord. Yan. Amen. At bayanan po ninyo, meron po tayong special programming sa anniversary po. Meron pong face-to-face kaya lang, limited lang. So talagang, syempre, meron pong mga restriction. Kaya mas mainam po na antabayanan na lamang po sa
pagsasahimpapawid yan. Sa radyo, hindi po talaga kayo maiiwanan dyan. Mm-hmm. At ito nga po ang Heartline sa 702 DZAS. Kami po ang inyong Friday Barkada, Jo Cabrera Alabastro. At si Kuya Pilola Harca. Magbabalik po kami. Stay tuned. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Matatag sa pananalig ang ika-74 na taong anibersaryo ng FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, at matatag sa pasasalamat. Magaganap sa June 4, Sabado, 8 ng umaga sa GCF Ortigas Center, Pasig City. Dahil sa kasalukuyang pandemya ay limitado lang po ang aming maiimbitahan. Abangan ang registration at ang mga susunod na detalye. Matatag sa pananalig. Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Grace Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Heartline, Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Nagbabalik po ang Heartline. Dito lamang po yan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas at ang 702 DZAS at ang FEBC po running 74 years na ngayong taon sa temang Matatag sa Pananalig. Amen. 74 years. Kailan nga ba ang celebration, Ate Jo? At June 4. June 4. sa Sabado. Wow. Ito ay papatak ng isang... June 4 ay Sabado. Ayan. Wow. Saan ba tayo, Ate? Limited lang yung invited kaya hindi ko pa ma-announce. Okay. Tama naman. Okay. Total, hindi pa naman talaga lubos na tinatanggal ang restrictions. Mm-hmm. So, pero ang pinag-aanyaya natin ay ang ating online and on-air broadcast. Ayun. Kasi po, sa pagkakataon yun, ang itataas ay yung mga frontliner, medical frontliner. So may portion po yung mga doktor natin ng Doctors Online. yes. They will be hosting a segment o 1 hour po na program intentionally for doctors. Absolutely. That's great. Wonderful. Kami ay natutuwa na maaabot na ng 74. Kalain nyo, manood kayo para makita nyo kung paano yung blessing ng Panginoon tumuloy-tuloy. Biro nyo 74 years din yun, ha? Hindi biro yun, ha? Hindi biro yun dahil maraming mga organisasyon nagsasara na pagdating ng 50. O kaya pagdating ng mga 30 pa lang. Ayun. Pero this is 74. This is great. Diamond na next year. Yay! Wow, Ate Jo. Ayan. Kaya po, salamat po sa Panginoon at salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating himpilan. Kaya po yung Heartline, isa po yan sa mga longest running programs. Actually, 1980s. 1982, siguro, 1983, mga ganyan po ay nagsimula na pong umandar ang counseling program ng 702 DZAS. Siyempre, may mga nauna pa po sa atin na mga naging host ng Heartline. At high school pa lang ako noon. high school. Bista yung edad. Yun. At hanggang ngayon po ay
running strong. Ang Heartline, yan po ay sa biyaya at sa habag ng ating Panginoon. Amen. Okay, eto another question, Kuya Pilo. Yes. Panganay po ako sa magkakapatid, pero parang sa 3 kong kapatid, bihira akong sundin nila dahil ako ang pinakahirap sa buhay. Naapakan po ang pride ko at nasasaktan ako. Ano po ang pwede kong gawin? Hindi niya sinabi kung saang area, pero ito yung kanyang state. Okay. Well, paningin ko ay meron kayong paniniwala na yung panganay ay dapat na maging namumuno at sumusunod dapat yung mga kapatid. Pero alam mo, ganun kami noon nung kami bata pa. Pero kung ngayon, iba na ang takbo ng pananaw ngayon. Nagkakanya-kanya ang mga magkakapatid at na dulot na rin ng Western influence. Meron ng mga individual preferences. Pero eto bilang kapatid na pangalay, hindi mo maiko-command yung obedience ng mga tao. Pero pagka nakita nila yung wisdom mo, yung tatag ng iyong mga desisyon, susunod din sila, kakailanganin kanila. Kaya lang, kung tayo ay mauna yung pikon, maunaan talaga tayo ng pikon. hindi na natin makukuha yung kalooban ng mga tao. Here's what, hindi naman required na porket ikaw yung panganay, ikaw na yung masusunod. Hindi required yun. Pero ang required is yung sa ating mga kapatid, tayo ay nagtutulungan, nagmamahalan. Pagka naipataguyod nyo yung prinsipyong yun, merong collaborating, merong cohesive factor sa inyong magkakapatid. Bakit ba nagdidikit-dikit? Bakit ba nagiging close ang mga magkakapatid? Una sa lahat dahil nakikita ng mga kapatid ang pangangailangan sa bawat isa. Sa lahat ng mga tao na makikilala mo, ang mga kapatid ang automatic at mas madaling makapaniwala tungkol sa pangangailangan ng bawat isa. Kasi magkakapatid tayo. Sino ba nagbabantay sa ospital pagka ikaw ay yung nagkasakit? Di ba sila din? Pagka may kailangan, gipit, hindi sila din ang nakakatulungan. Dito sa ating kultura, andun pa rin yun. Pero kapag nag-etchapera na at nawalan ng saysay sila, hindi na nagkakaroon ng ganung pagkakataon. Lalo na sa pamumuno. Kung sa iyong pamumuno bilang panganay, parang wala kang pakialam dun sa kanilang nararamdaman, may hirapan ka talaga maghikayat sa kanila na sumunod. Pero I guarantee you this, may mga pagkakataon na dumarating sa buhay na lumilitaw yung pagiging pinuno mo. Halimbawa, nagkaroon ng problema o kaya pagka namatay na yung mga magulang, yung panganay ang gumagawa ng paraan para mamuno sa pamilya. O kung kaya naman ay may kanya-kanyang pamilya na, hinahanapan ng legalidad, yung panganay ang siyang talagang kumukuha ng mga responsibilidad. Gaya ng paano yung pagsumikapan, yung pagpamana-mana, yung mga bagay na ganun. Ito'y tinatagubilin sa panganay usually. Now, malaking bagay ang pagiging isang kapatid. Ang isang kapatid ay hindi lang inatasan bilang taga-utos. Ayaw natin ng ganun. Ayaw natin na sunod-sunuran lang tayo dahil kasi panganay ka. Pero ito yung question tungkol sa authority. Sa ating mga Pilipino, ito maraming matututunan dito patungkol sa pamumuno. Kapag ikaw ay panganay, alam mo na maraming responsibilidad ang nakapatong sa iyo. Ikaw yung unang tao magpoprotekta kapag wala si nanay tatay. Pagka naiwan kayo sa bahay, kayo lang, ikaw yung tagabantay ng proteksyon, ng safety ng lahat. O tinignan ba yung kalan, yung mga bagay ba? Ganon ang kalakaran ninyo, yung kayo ay magkakapatid ng bata pa. Paglaki ninyo, habang naging responsable ng lahat, ikaw yung unang tatakbuhan din kapag kunwari nagkaroon ng problema. Pero may mga pagkakataon na naghihidwaan kayo, nagkakaroon na kayo ng away. Ikaw bilang panganay ay huwag mapipikon. Sa pamagitan nun, marirestore mo kung ano man yung alitan. Okay? So, andun yung kalinga at pagiging magulang. Huwag ikaw yung mauunang magsabi kung ano yung kahinan o ano yung pangit sa isang tao, magli-label, madidiscriminate yung isang kapatid o ganun. Huwag ganun. Bilang panganay,
pinapakatawanan mo yung values ng pamilya. So gawin mo yon and then mas madali mo silang mahihikayat. Pero kung ang kalakaran ngayon ikaw yung pinuno, ikaw mag-utos, hindi siya effective. Pero may sinasabi kasi siya dito na parang loaded yung message niya Dahil among the siblings, 3 silang magkakapatid, siya lang daw yung walang pera o pinakahirap sa buhay. Yun, at naaapakan yung pride niya at nasasaktan siya. Iyan ang sinasabi ko kanina pa. Ang pinahalagahan natin, idol natin ay parang tunog ka na, Kuya Pilo. Parang tunog nanay ka na yung sinasabi ko sa inyo kanina pa maayos lang yung delivery. Pero parang talaga naalala ko yung nanay ko. Ano sinasabi ko sa inyo kanina pa. Naririndi ka na ba? Hindi. Tatawa ako. Pero totoo naman kasi, di ba? Bottom line talaga yung pag tinignan mo yung pera bilang estado ng buhay ng isang tao. Frustrate ka. Tayo din, mararamdaman natin. Parang pakiramdam natin, sinusukat tayo ayon sa pera at kakayahan ng ating kayamanan. Talo tayo kagad. Pagdating sa pagpapahalaga, di pera-pera na lang ang pagpapahalaga. Pero ito, I tell you, at hindi mo kailangang maging mad-down o masira ang pride mo o yung dangal ay bumaba. Hindi Wala naman kasi sa pera-pera po yun. Sa halimbawa, ito lang maraming ako may kapatid ako na talagang may kaya, maganda ang kalagayan niya, meron siyang ilan ng kotse, pero hindi iyon ang issue sa aming magkakapatid dahil nagkataon na meron siyang chance, meron siyang opportunities na gawin yun, edi go, masaya kami para sa kanya. Meron din naman ang kapatid na walang-wala talaga. As in, walang-wala, kahit sa edukasyon, nahirapan siya, ganun. Pero mayaman siya in terms of kung paano niya napalaki yung mga anak niya, kahit sa gitna ng hirap na yun. Yung mga bagay na ganun, yung matututunan mong pahalagahan yung mga magkakaibang bagay, hindi mo sinukat ayon doon sa pera, ang ganda nun. Kailangan kasi yung ating pinapahalagahan, yun ang maging kayamanan natin at hindi yung pera, hindi yung mga bagay na kinikilatis ng buong mundo o kaya kinikilatis ng Western na perspective. Okay, yung mga nanay, tatay ko, mahirap lang sila. Hindi sila mayaman. Pero ang kinakatuwa ko sa kanila, tinuruan nila kami na kahit sa kawalan, kahit wala kaming pera, ay matutunan namin makipag-alaga ng mga kapwa namin, maging magalang. Hindi kami mahihiya na gumawa ng mahirap na bagay. Tuloy-tuloy kami at naging paraan upang kami magtagumpay sa kanya-kanya namin mga kurso. Mm-hmm. Hindi kami nangimi sa hirap. May time noon na awang-awa ako sa sarili ko dahil yung sapatos ko, ginamit na nung panganay namin, ginamit pa nung sinundan ko. Tapos yung sa akin, yung luma-luma na talaga. Yun yung sapatos ko. Yung bang, Tibay. Oo, matibay pa yung mga sapatos noon. Yun ang kagandahan ng mga sapatos. Hindi katulad ngayon, hindi mo na mamamana yung mga sapatos. Pero mas mahal ang sapatos ngayon kumpara noon. Ang isang bagay na nasabi ko sa nanay ko, Mami, ba't gano'n? Hindi niyo ako ibili ng bago. Gano'n. Sabi niya, anak, wala tayong pera. Kaya kung ano lang yung naandyan, gamitin mo. So, ganun din sa mga libro noon. Yung libro ng kuya ko, libro din ng ate ko, libro din ng kapatid kong isa pa. Tapos pinasa din doon sa kapatid ko na sinundan ko, na ako yung panlimang gumagamit ng libro na yun. Kaya marami ng tahi-tahi, marami ng gano'n. Ganun yung buhay. Pero doon namin nakita na wala sa libro, wala sa itsura ng libro yan. Nasa utak yon, nasa pagbabasa yon. Ayun. So, natutunan namin yun dahil tigang na tigang kami sa salat sa physical. Pero nakita naman namin sa pananaw, sa intellectual, sa spiritual, sa moral na paraan. Kapag pumapasok ako sa school, nagkataon na meron kaming kakilala sa private school. Di naipasok ako sa private school. Ang gagara ng mga bag ng mga kaklase ko. Alam mo yun, yung mayroong panghila, yung hindi ka na magbibit-bit, hihilahin, may gulong Ganun. Tapos yung mga lunchbox nila, alam mo ba nun?
Hindi pa uso cellphone sa mga bata. Uy, Kuya Pilo, na-experience ko yan. Yung mga, hindi naman ako private school, pero may mga kaklase ako na, na nasa maalwan yung kanilang buhay. Oo. Yung pencil case na may first floor, second floor, third floor. Yung pagbukas mo, may lalagyan ng crayon, may lalagyan ng eraser, may lalagyan ng ruler. Samantalang ako yung lata-lata na pag binuksan mo isa, tapos pag nagkamali ka pa ng bukas, sasabog yung mga palapis mo. May lata na pala kayo noon. Aba, hindi ko inabot yun, ha? Oo, lata. Tapos habang yung mga bag ng mga klase ko, dihila. Mm-mm. Kaya sinasabi ko sa nanay ko, kaya hindi ako lumaki Kasi puro ako yung nagkakarga ng mga bag ko na mabibigat. Sana kung biniling ako ng dihila na bag, lumaki-laki ako kahit paano. Inabot mo yung pencil case na medyas? Inabot ko yun. Medyas ang gamit ko para sa pencil case. Ay, yung lumang hindi. medyas na malinis. Naman ako, mayaman-yaman naman ako sa'yo. Yung lata. At saka wala plastic. Ayan, na... plastic bag. Yan, yung plastic na lalagyan ng soft drinks. Oo. Tapos yung naalala ko tuloy, pero bigla tuloy tayo nag-memory down the lane. Yung pag umuulan na, kasi nga yung sapatos ko parang sa'yo. Pero panganay kasi ako So, hindi naman ako nakaranas sa mga hand-me-down. Pero yung sapatos ko kasi kung fu shoes, yung tela. Oo. So pag pag uulan, ang gagawin ng nanay ko, para hindi babasahin pa ako, babalutin ng supot. Plastic. Yay! Plastic. Kunwari, pero mababasa rin naman siya. Tapos madudulas ka pa sa kalsada kasi nga may plastic pa. Oo. At alam mo yun, yung parang may inggit ka sa kaklase mo na naka-boots. Oo. Yan, pangarap ko din yan, bota. Wala akong bota. Oo, kami nung bata kami, wala kaming boots. Meron lang kami kung ano na ando. So nagdabaon kami ng tsinelas pagka umuulan. Okay lang, nagtatampisaw kami. Pwede pala tsinelas, no? Oo, tsinelas kami. Sa school, pagpasok may sapatos. Pero paglabas, kunwari tag-ulan, may baon kami tsinelas para pwede magtsinelas umuwi. Okay lang naman, naglalakad lang kami. Hindi katulad ng ibang kaklase ko, may sundo, may chikots, merong school bus na gano'n. Alam mo yun, inabot mo pa yun. Ay, kasi ikaw private school ka Ako talaga public school lang. Naranasan ko din na nag-aral ako sa Bicol nung elementary ako. Bago ako makarating sa school, tatawid ng ilog. Yung ilog ay medyo mababaw lang naman. Pero kasi maliit ako noon, grade 1. So, ang gagawin namin, sasabay kami dun sa mga grade 5. Tapos yung grade 5 namin kaibigan, siyang magpapasan sa amin. Ililipat kami. So, mga 5 kami na magkakaklase. Ililipat kami. Pero, noong mga panahon na yun, ang saya-saya. Oo. Hindi ko naisip na mahirap yun. Totoo yan. Tsaka yung iba yung skills na na-develop noon, yung compassion, yung awa sa kanila. Ibang na nakikiramdam ka din sa kasama mo. Ibang naiisip mo, uy, tulungan ko tong bata. Oo. Ang galing, di ba? Nagtutulungan talaga ng malaya, hindi na katulad ngayon. Iyon yung sinasabi kong meron tayong mga bagay na nakakaligtaan siguro dahil sa sobrang hinabol natin yung bagay na material, hindi na tayo nakita yung spiritualidad tsaka yung malalim na kahulugan ng pakikipag-ugnay. Yan, nako, ang sarap balik-balikan noon. Naalala ko yung wala pang gadget noon Ang laro noon habulan, takbuhan, tumbang preso, sipa. Alam mo yun, pag kami umiyak, uy, tahan na. Marunong ka, bata ka pa lang. Alam mo na kung paano Titigil, di ba? Titigil kayo. May umiiyak ng isa. Oo, sige na, bati tayo. Ngayon, nagka-Facebook. Kung kailan pa naman nagkaroon ng Facebook, dapat sana magkonektahan. Yan, nagbabangayan pa sa Facebook. Oo ayan. Sabi nga ng kanta ni Gary V na na-absorb na tayo ng mundo. Sabi nga, 'di ba, yung Panginoon, ako'y nabulag ng mandarayang mundo. Yeah. Ayan. And perhaps yun yung yun siguro yung simulan natin na humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Masyado na tayong absorbed ng mga bagay na temporary. Na pinapaalala po sa atin ng Panginoon, yung buhay natin ay maikli lamang. Hindi natin kayang kontrolin. Totoo.
Only God can only God has the power to control us, or hindi nga tayo kontrolin, to rule in our lives, maging sovereign, makapangyarihan. Pero pinapanaig pa rin yung free will natin. Kaya talagang ang buti ng ating Panginoon. Hindi tayo hinahawakan sa leeg para mas maramdaman natin yung pag-ibig niya na nagpapalaya. Yeah. Alam niyo mga kapatid, ang talino ng Diyos. Yung mga nangyayari sa ating bansa, nakikita lang natin yun. Pero pansinin niyong mabuti. Ano ba talaga ang tunay nagpapabago ng puso? Siguro, maaring mabago lang tayo sa plataforma o sa partido o nababago tayo ng mga ating pananaw patungkol sa pamumuno. Pero, sa kahuli-hulihan, ano yung nagpapabago ng puso? Wala sa leadership yun, wala sa presidente yun. Yung nagpapabago ng puso ay yung mga sitwasyon na ganito. Ang hirap ng buhay, pero gumagawa ka ng paraan para mapabuti ang iyong kalagayan. Nagkakaroon ka ng pagpili sa tama o kaya sa mali. Nakikita mo, lutang na alam mo merong mga tawag dito, mali na desisyon, merong mali na alternatibo, at pero meron ding tama. At doon nagtatalo sa damdamin mo. Ano yung paninindigan at ano yung paniniwalaan mo? Ano yung papanampalatayaan mo? Hindi magagawa yan kung sa political lang. No. You will see God is working in our place and revival will definitely come in. Wala sa kapangyarihan ng tao. At hindi tayo magkakamali. God does it. Hindi yung kamay ng tao ang kikilos. At alam mo, kilos ng Diyos yun. And I'm really waiting. Excited Amen. ako na makita. Kasi kapag kumilos ang Diyos, mapapapili ka between right and wrong, between what is totally in your soul, sa kaluluwa mo. Hindi lang yung kaalaman mo tungkol sa history or anything. You will be made to choose between what is valued in the Lord or not. Ayun. Naku, ang dami niya. Oo. Okay. Anyway, eto po, another question. Nabuntis po ang girlfriend ng anak ko 3 years ago at naagasan siya o na miscarriage. Pero pakiramdam ko po kasi parang intentional. At sa kanila po, ang tingin niya ay blessing yung miscarriage kasi hindi pa raw sila ready. Until now, dala-dala ko po ito sa puso ko. Nagagalit pa din ako sa idea na naagasan ang girlfriend ng anak ko kasi naaawa ako sa baby. Parang ako yung mas merong guilt. Pakiramdam ko po kasi ay ginawa po nila yon intentional. Paano po ako makaka-move on at paano ko ma-handle ito dahil iba yung tingin ko sa kanila at iba yung kutob ko sa nangyari. Okay. Magandang tanong po 'yan. Kasi may kinalaman po ito sa tama at pagpapairal ng hustisya at katarungan, yung righteousness. Okay. Ganito po, ma'am. Nangyari na yun kung naagas na hindi naman natin may babalik yung buhay ng bata. Eto ho, ma'am, kung nafe-feel nyo na nagigilty kayo at hindi nyo naman maibabalik yung resulta nung nangyari, talagang hindi naman bubuhay yung bata. Andun po yung paghingi ng pagpapatawad sa Panginoon, tayo sa imperfect na situation, sa hindi din naman natin gusto, pagpapakumbaba po sa harapan ng Diyos at sasabihin natin, Lord, hindi ko po magagawa ng paraan na yun. Patawarin mo po ako. Hingan mo na rin ng kapatawaran at ng kung ano yung mga maibibigay mo sa Panginoon patungkol sa nangyari sa anak ninyo. Now, kapag nagawa niyo na po yun, ihabilin niyo na sa Panginoon yun. Upang sa ganon, ang mangyayari ay kung sakaling ang Diyos ay nagtanong sa kanila at in-account ka doon sa kanilang ginawa, at least nabawasan na yung parusa para sa kanila. Okay, papaliwanag ko ng konti. Ang lahat ng desisyon, kung tama o mali, haharap tayo sa Diyos.
papanagutin tayo doon. Sino ang mas direktang may kinalaman doon sa kasalanan na yon o sa pangyayaring yon? Eh di sila. May pananagutan sila sa harapan ng Panginoon. Ngayon, damay ka din dahil ikaw yung magulang, meron ka sanang paggabay na gagawin sa kanila, pero kung kulang man, edi merong damay sa iyo. Kung hiningi mo na ng kapatawaran sa Panginoon ito, tanggalin mo na yung guilt sa iyong buhay. Ibig sabihin, gumawa ka ng paraan upang sa ganun, mapagaan yung parusa dun sa iyong anak. Kasi tingnan mo to, kung halimbawa, yung anak ninyo ay talagang deliberately ginawa nila yon, tapos hindi mo pa sila pinatawad, edi ikaw at ang Diyos ay kayong dalawa may atraso sila sa inyo, pareho, di ba? Nagets nyo? Kung hindi mo mapatawad ang iyong anak, hindi kayo makahingi ng tawad sa Diyos, edi ikaw at ang Diyos ay merong tinatanim. So sila ay may atraso sa iyo tsaka sa Panginoon. Edi patong-patong na yung kanilang kaso kung haharap sila sa Diyos. Pero kung halimbawa inilabas, tinanggal mo na yun sa iyong kalooban, ipinaubaya mo na sa Panginoon, ang Panginoon na ang bahalang magpa-account nun. Total, ang pinakatumpak, the most accurate, ang pinakatumpak na magsukat ng dapat na igagawin doon ay ang Diyos at hindi tayo. Kaya ihabilin po natin sa Panginoon yun. Huwag nating i-judge yung ating anak. Bayaan mo na sa Lord ang gumawa nun. Total, wala ka namang magagawa na para mabalik yun. Ikalawa, bigyan nyo na rin ng pagkakataon yung sarili nyo na mapatawad. Kaya hingi din tayo sa Panginoon. Ang pagpatawad na ibibigay ng Diyos sa atin ay isa ring paraan upang maging halimbawa dun sa mga anak natin na pwede nilang ihingi ng tawad yun. Hindi na nila kailangang ipagpasalamat yung pagkakaroon nung namatay ang baby. Pwede nilang ihingi ng tawad. Alam mo yun? Dito makikita niyo yung valuing ng mga tao. Should they ask for forgiveness because they feel accountable, or should they just say, I'm blessed, buti na lang namatay? May evaluate nila kung nakikita nila sa inyo, pinapahalagahan nyo yung paghingi ng kapatawaran dahil atraso sa Diyos yun. Mhm. Pero patawarin nyo rin sila. Mhm. Para maramdaman nila na pwede naman humingi at akuin yung kanilang kasalanan at pwede rin humingi ng tawad doon. Yun. Ang maling pananaw, mas nakokorek kung tayo ay nagkakaroon din ng bagay na nagmumula sa payapang puso. Pagka ito ay nagmula galing sa guilty na puso, wala. Hindi natin tawag doon. Hindi mo pwedeng magamit yon para sa pagbabago ng iba kung from guilt. Yung mga tao, ayaw i-accommodate ang guilt. So, ang gusto na lang nila siguro ay walang guilt. Blessing na lang. Ganun. Pero be careful. Para dun sa mga bata na gano'n, may accountability talaga lahat. In short, sabi ko sinabi, in short, bayaan niyo ang Lord na magbigay ng hustisya tungkol doon. Kung sabi niya, pinatawad na kita, siya na bahala doon. Kung anong gagawin niya doon sa anak niyo, siya na rin bahala doon. Malay niyo, patawarin. Malay niyo, i-account. Pero hindi ganun kadami katulad na naiisip niyo. Kaya baka i-account niya, kasama ka, pero may konsiderasyon, ganun. O baka talaga naman ding naagas. Oo, baka naman talaga naagas. Di natin alam. Tama rin. Diba? Huwag pong mag-alala. Yung mga bagay na di natin alam, ang Diyos na magsusukat nun. Ayun. Ang mahalaga sa kahuli-hulihan, kasi ang gusto rin naman talaga ng Diyos ay yung mabigyan ng hustisya sa pamamagitan ng payapang paraan. Payapa at mapag-ibig na paraan. Meron nga tayo naging guest dito sa Heartline noon. Pastor Don, hello. Sabi niya, ang pinakamalaki at pinakamagandang hustisya ng Diyos ay ganito. Yung taong masama, nagbago. Hustisya yun. Hindi lang ito bagay. Tayo, mga tao, gusto natin maparusahan yung mga taong na gumawa ng masama. Totoo naman.
Kapag may atraso, pag may masamang ginawa, parusa. So tayo, kapag may atraso tayo, edi hinahanap natin parusa. Hindi ka pwedeng magpatawad? Pwede naman siguro. At sa pagpapatawad naman, nagbago ka rin ng pagkatao. Nagkaroon ka ng mas mainam na pakikitungo sa Diyos. Dahil nagbago ka. Si Zaccheo din, ganun din naman. May atraso siya, nagbago. Sino pa? Si Jacob. Meron siyang atraso, mapagsinungaling siya, pero nagbago rin siya. Si David. Si David. Oo. Nakakakita siya ng magandang babae, ng babae. Nagbago. Ayun. At marami pang iba. Si Moses. Si Moses. Oo. Si Pedro, deny 3 times. Ayan, nagbago rin. Diba? Kailangan niya. Yun yung hustisya ng Panginoon na gagawa niyang mabago ang isang tao. Hindi katulad natin. Wala tayong kapangyarihang ganun. Kaya iniisip natin parusa na lang agad-agad. Huwag po. Malay niyo. Mahirap tayo maging maging judge. Mahirap mag-judge. Kung magparusa tayo, mabigat. Para bang an eye for an eye. Maski yung mga judge na kilala ko, hirap din sila. Akala nyo sa korte. Akala nyo madali maging judge. Hindi. Hanapin nila yung mga batas dahil may mga bagay na alanganin. Basta alalin pa nila, no? Samantalang tayo, do not judge the book by its cover. Sila na nga. Sasabihin pa sa atin, do not judge if you're not a judge. Sila na nga na-judge. Ayaw pa mag-judge. Hirap pang mag-judge. Anyway, so ito po. Okay, so move forward po tayo. No? Hopefully po ay nakatulong po yung counsel ni Kuya Pilo. Isasama po namin kayo sa pananalangin. Yeah. Another po, paano ko po madidisiplina yung anak ko na lulong na sa bisyo? Naglalasing, naninigarilyo. Dati po kasi siya active sa ministry, pero simula nung nagka-problema kami ng tatay niya, doon siya nagbisyo at natuto na at hindi na po nag-church. Kailangan po ng counseling kung gano'n dahil mayroong mga bagay na sinasaloob ito. Hindi makukuha sa pamagitan lang ng mga kamag-anak. Ito kasi kapag ang isang tao ay may problema, gusto niyang magbago pero hindi niya magawa dahil yung mga tao na kanyang kakausapin sa bahay ay apektado ng kanyang mga atraso. Hindi siya basta-basta pwedeng humingi ng tulong dahil alam niya na yung tulong na kanyang hihingin ay mayroong kapalit, pambawi. Mayroon pa siyang pambawi bago siya makahingi ng tulong. So hirap na hirap din na humingi ng tulong sa kamag-anak. Kaya dapat punta siya sa counselor, someone na makakapag-usap sa kanya para masabi niya ng lubusan nang hindi siya inaabangan ng pambawi o hindi siya inaantabayanan ng striktong pagtingin. Tingnan niyo, yun yung mahirap usually sa mag-anakan. Hindi naman masama kasi. Siyempre, kung ikaw kamag-anak ka ng isang addict, halimbawa, meron siyang kinupit na mga pera dahil sa addiction. O kaya halimbawa, meron siyang mga taong naatraso, naapektuhan din yung pangalan ng iyong pamilya. Nakipag-away ka sa kanto, sinong napasama? Hindi lang ikaw. Pati yung mga kamag-anak mo napasama dahil inaway mo ba no? Lalo na kung nagulpi. Sino yung magbabayad ng mga danyos tsaka yung pampagamot? Alam nga naman ikaw lang din kung hindi mo naman pala kaya din, di ba? Tsaka yung dungis dun sa pangalan ng mga kamag-anak mo na honor student sa school tapos biglang nabalitaan yung kapatid niya ay nanggulpi, mga ganun, di ba? Parang nahihirapan din sila, apektado sila. Kaya mahirap na basta-bastang kayo-kayo lang ang nagre-resolve nun. Away ang mangyayari, talunan. Yung sama ng loob, hindi na mariresolve. Pero malaking bagay yung counseling. At meron tayo babagating ko yung PACC, merong counseling na makakatulong po sa inyo. Kung kailangan nyo ng family counseling, mas maganda para mahilom din yung mga issues. Masosolve po yan. Ayun. Ganun. Ang hirap. Pwede ba yung mag-ina sila o yung anak ko? Mas maganda magkasama ka agad yung mag-ina para alam yung issues. Dahil
madalas ang mga taong may addiction, sasabihin lang nila kung ano yung importante sa kanila at sasabihin nila may mga dahilan. Ang isang taong na-addict sa isang bagay, naglalagay ng mga dahilan para ma-justify yung kanyang pagiging addict. At para masabing hindi niya kasalanan. Ako'y addict kasi. Ganun. Ito Actually, lang, yung term nga na addict eh. Oo. Defensive pa sila dun eh. Oo, totoo. Actually, ganito. Meron naman talagang addiction. Sa therapy, sa mga facilities, hindi ka papabayaan na manatili na sabihin yung sarili mo, addict ka lang. Sabihin, wala kang accountability. Ano yun, bakit ka nag-addict? Kasi addict ako eh. Kasi ganun ako eh. Ganun talaga yung katangian ko eh. Nature ko yun eh. Edi, ayun. Pero sa therapy, bibigyan sila ng accountability pa rin. Oo nga, na-addict ka, pero meron kang kakayahan para magdesisyon para sa sarili mo. Meron kang pananagutan sa mga kapwa mo para mapigilan mo ito. Hindi mo pwedeng sabihin na addict ka lang at in-accept mo lang na addict ka. Hindi eh. Merong proseso na kung saan ikaw ay tatayo at papanagutan mo yung iyong ginagawa para magkaroon ka rin ng desisyong magbago. Maski naman sa juvenile court. Sa juvenile court, yung mga below, yung mga teenager na nakagawa ng krimen sa wala pa sa legal age, below 18 years old, nakagawa ng krimen. Papanagutan pa rin nila yun. Pagkadating nila ng 18, papanagutan pa rin. Pero under the juvenile court, meron silang mga bagay na merong mga patakaran na gagawin. Pero later, meron silang sasagutin. Akala ko hindi. Meron lang parang... Well, iba-iba kasi yung mga krimen. Kapag medyo matindi-tindi, kunwari nakapatay yung bata, after 18, sasalubungan niya yung pananagutan doon. Pero depende sa length of time. Minsan, kung masyadong matindi ang pagpapabaya ng mga magulang, yung mga magulang ang talagang kinukulong dahil pinabayaan yung bata. Pero may mga bata... May nakukulong bang magulang? Well, meron. Oo. Meron namang mga bata na independent, yung mga talagang wala na, orphan na, mga ganun, independent from real parents. Pero yung mga lalo na yung mga sa kalye lang, walang inuuwi ang bahay, ayan. Sila ay dinadala sa rehab. Nagre-rehab sila. Pero after that, kung gaano kaseryoso, depende. Sila ay pinibigyan ng pananagutan din. Pero depende rin. Minsan, doon sa kanilang rehab, nagbabago sila. O medyo gumagaan yung parusa, gumagaan yung pataw. Ganun. Depende sa judge. So iba-ibang case-to-case scenario 'yon, ano. Ayun. Tayo, ang addiction ng ating kapwa ay accountability natin lahat. Bakit na-addict? Hindi natin binigay yung tamang pagkalinga. And usually, yung mga addict, hindi naman nanggaling sa broken family. May mga addict dinadahilan. Na-addict ako dahil kasi... Bored? Oo, bored. Ayan. May mga taong very successful, ang galing-galing ng kanilang buhay, pero na-addict dahil pwede. Pwedeng gamitin eh. Tapos pagka na-addict sila, sasabihin nila, kasi yung mga magulang ko, ganito, gano'n eh. Hindi naman maganda. But don't worry, nare-reverse po yan. Kung siya ay may history na nag-minister sa church, good yun. May magandang points para sa prognosis niya, sa magandang pag-recover. Okay. Ayan. Tsaka may foundation. Yan. Anyway, so yan po. Pag talagang usapang anak, mabigat yan sa mga magulang eh. Ang joy ng anak, doble sa magulang. Ang pain ng anak, ganun din. Doble, triple pa. Yeah. Ito po, lagi pong may question ako sa self-worth. Kasi hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil sunod-sunod yung problema namin nun. Yun din ang reason ba't ako nabuntis ng maaga. Pero hanggang ngayon po, may regrets ako. Paano po ako makakalaya? Okay. Una sa lahat, salamat at binigyan mo ng pagkakataon yung bata na lumaki.
Hindi mo inisip na mamatay yun. Yun ay isang katangian ng isang taong edukado at higit sa lahat, may dangal na kinikilala patungkol sa buhay ng tao. At sa pagkilala mo ng dangal, kinikilala mo rin na may Diyos na may likha nun. So, congratulations at gusto kong ibigay yung paghanga sa iyo na ikaw na nagbubuhay ng isang bata, higit pa yan sa kurso na tinapos mo. Okay? Kung ano man, kung hindi mo natapos man, kung hindi ka man nakapag-aral, at least alam mo kung ano yung mahalaga. Buhay. Sa ating mundo, pinapahalagahan yung mga may natapos, pero higit diyan, kinikilala mo kung ano yung tunay na mahalaga. At kahit sa gitna ng hirap, talagang iginagapang mo ang paglaki ng iyong anak. Iyon ay isang this is a very noble thing. Karangal-rangal, kahanga-hanga na gawain. So, huwag kang mawawala ng self-worth. Dahil yung choice mo na magpalaki ng bata ay hindi lang choice mo. Choice din ng kalikasan, choice din ng Diyos na maipagpatuloy mo ang buhay. And number 2, hindi nakasalalay sa edukasyon ang iyong tagumpay. Ang tagumpay natin ay nakasalalay dun sa ating pakikitungo sa kapwa na mabuti. Dahil tingnan mo to. Yung kapitbahay mong magaling magbenta, walang kinalaman yun sa kanyang edukasyon, kundi sa kanyang mabuti at maayos na pakikitungo dun sa kanyang binibentahan. Yan. Yung natututo sa Facebook, hindi lahat dyan ay, alam nyo, hindi naman kailangan ng degree para gumamit ng Facebook, di ba? Pero yung Facebook nagagamit bilang paraan para mag-marketing. Yung sarili mo, matututo. Alam nyo, ang isa sa mga bagay na natuwa ako dahil nagtrabaho ako one time sa isang organization na ang kinukup-kup nila yung mga adik, mga batang kalye. Marami doon ang hindi nakatapos, pero mayroong kapasidad na mag-aral. At hindi sila nawalan ng pag-asa. Ang kanilang natutunang mga kurso doon ay mga tawag dito, vocational courses. Mga secretarial, dressmaking, talyer, nagre-repair ng mga kotse, ganyan. Alam nyo, yung mga bagay na yon na akala natin ay maliit-maliit lang, pero kahit hindi sila nakatapos ng kurso, pero meron silang kakayahan na gawa nila yung mga ganyan. Iba sa kanila nag-abroad. Iba sa kanila welder sa abroad. Yung nag-ooperate ng makina, alam niyo yung mga backhoe. Sinong college graduate na nag-ooperate ng backhoe? Wala. Pero sila yung nasa abroad, sila yung nag-ooperate ng mga ganon. Sila yung gumagawa ng mga mechanical na mga bagay, nag-assemble ng kotse, mga ganyan. Bagamat hindi sila nakatapos, sila naman ay andun sa punto ng pagiging responsable. So ang issue siguro hindi yung pagiging nakatapos, kundi yung pagiging responsable. So, step 1 ikaw, point 1 ka na, responsable ka na. Meron na. Responsible parenting ka na. Diba? Dahil step 2. Yung step 2, responsible career na ikaw siguro susunod. O kaya responsible motherhood tsaka yung pagiging asawa. Huwag po kayong manghinayang kung ganun, kung maaga kang nanganak. Alam ko na hindi siya yung ideal, hindi dapat. At hindi ko ini-encourage, okay? Although part ng consequence na dadalhin mo. Oo, mahirap. Pero eto, ganito yan. Meron nga akong na-counselan. Sabi sa kanya, alam kong galit ng Diyos. Sa ginawa mo kasi hindi pa kayo kasal, buntis. Tapos, ayan, hindi pa kayo ready. Wala pa kayong mga stable na trabaho. Ayan, buntis. Pero eto tanong ko sa'yo. Ano ba pagkakakilala mo sa Diyos? Siya ba ay tipo ng Diyos na susumpain ka dahil sa iyong ginawa? O baka naman sasagipin niya rin yung mukha mo habang ipinapakita sa iyo kung ano yung problemang idudulot nito. Sasagipin niya rin naman ang mukha mo. May mga problema mangyayari pero sasagipin niya mukha mo. Responsable ka pa rin doon sa iyong atraso sa kanya o sa iyong ginawa. Pero hindi ka naman hihiyain naman siguro. Ganun ba? So, ganun eh. This is the very typical thing na nangyari kay Kristo nung hinarap siya doon sa adulterous woman. Adulterous. May mali talaga.
may atraso na talaga sa batas, may atraso pa sa Diyos, may atraso din sa publiko. At sa sarili niya, alam niyang may atraso siya rin sa sarili niya dahil yung dangal niya, apektado, down na down ang kanyang dangal. Pero eto si Kristo. Totoo, sinabi niya na talagang may problema, may masama siyang ginawa. Pero hindi naman niya pinahiya. Sinagip niya pa rin yung pagmumukha ng tao. Ang sabi niya, sino sa inyo ang walang kasalanan? Siyang unang bumato. Oo. Yung statement na yun, nagsasabing, uy, lahat kayo na akala nyo kayo ay mayroong pagmumukha. Sagipin nyo yung pagmumukha ng taong ito. Huwag niyong batuhin. Dahil kayo din. Kayo din ang dahilan kaya may ganyan. Diba? Basahin niyo uli yung ganung yung passage na yun. Kasi mapapansin nyo, caught in the act daw yung babae. Bakit hindi dinala yung lalaki? Diba? Pinatakas yung lalaki. No? Pinatakas yung lalaki, yung babae hinuli. Bakit hindi grabe naman ang discrimination sa kababaihan, di ba? Oo. Tapos, talaga naman, oo. Ang sabi sa Jewish law, kapag yung babae ay nakitang nagtataksil, patatayuin dun sa pintuan ng kanyang bahay. Itatali dun at saka dun siya babatuhin. Eto, hindi. Kinalagkad pa. Siguro, pinakita pa dun sa lahat ng madla. Kaya nagsidating yung buong barangay. Ang daming marites in the making. At ipinaharap pa dun sa sikat na si Jesucristo upang makita ng mas marami pang madla. So, can you imagine yung kahihiyan noon? Pero hindi ganun si Kristo. May mali ka. Hindi ka naman hinihiya. Hindi naman binababa ang iyong halaga. May paraan at napakabuti ng iyong ginawa. Good point. Magandang dangal yan. Hindi mo pinatay yung bata. You are blessed. You will be blessed. I-correct mo. Wag mong gagawin. Maging rin to, no? Aral sa mga nakikinig din po na mga young mom na meron guilt sa inyo, di kayo makamove forward, the Lord has forgiven you, and it's about time na tumayo na po kayo mula po sa inyong kinalulugmukan. Sabi nga ay taste and see the goodness of God. Taste and see that the Lord is good. Walk by faith. Pakita nyo po na kaya po ninyo sa kabila ng maraming marites dyan. Tumayo po kayo because the Lord is with you. The Lord is with you indeed. Amen. Okay. Sa dami po ng ating mga nasagot na katanungan, we're hoping na lahat po kayo ay napagpala. And ina-acknowledge natin, kaagapay, kung ikaw naman ay hindi ka pa makarelate doon sa sinasabing pakikipagrelasyon kay Kristo, ikaw ay sasamahan din ni Kuya Pilo para magkaroon ka ng personal relationship sa Diyos. At syempre, ipapanalangin din natin, Kuya Pilo, yung concerns ng ating mga kaagapay, mainly how to move forward. Yes. Malapit na yung bagong government, and nawa ang mas nakararami ay mabigyan ng excitement, ng hope, na patuloy nakikilos ang Panginoon sa ating bansa, sa kanyang mga pinili na lingkod, na mga halal na mga tao. Yes, amen. Sige, tayo po'y manalangin. Panalangin natin ang mga taong nagbigay ng kanilang concerns. And kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat dahil kahit nasa sandaling panahon, ay naipaabot namin na mayroong paraan at pag-asa sa bawat isa na nagsitawag sa amin, na nagbigay sa amin ng kanilang mga concerns. Alam namin, Panginoon, na kayo ay Diyos ng pag-move on din. Kayo din ay Diyos na umuusad, kumikilos sa mga lugar na hindi namin nakikita. Katulad kayo ng hangin na aming nararamdaman pero hindi namin alam kung saan direksyon pumupunta. Pero doon ay alam namin kumikilos kayo at mayroon kayong ginagawa. Kayo ay banal na espiritu na kung saan nagagawa ninyong mabago at mabigyan ng kakaibang karanasan ang bawat isa sa amin sa araw-araw namin na pamumuhay.
Alam namin, Panginoon, ang pagkilos ninyo ay hindi lang pang ibabaw. Kayo ay kumikilos dun sa puso ng bawat isa. Nawa, Panginoon, sa mga nakinig ay mabigyan ng pagkakataon na heartfelt change. Puso ang nabago. Hindi lang nagkaroon ng pagbabago ng presidente, kundi nagkaroon ng pagbabago ng puso. Yung inspirasyon na aming nakita ay maging bagay na nagsabi sa amin, patuloy kayong kumikilos, hindi napipigilan ang kabutihan ng Diyos kahit nababago pa ang mga panahon, ang mga gobyerno, nabago pa ang sitwasyon namin. Hindi nagbabago ang Panginoon. Sa mga taong nagsitawag, bigyan niyo po ng pagpapala yung mga nag-aaway sa kanilang asawa, yung mga taong nagugulumihanan sa mga nangyaring kaganapan nitong Mayo. Mga tao na nag-aalala patungkol sa kanilang anak, kung paano maging mahusay ang pakikitungo sa kanilang anak, kung paano kami makatulong sa mga taong nagkaroon ng addiction, at kayo, Panginoon, ay tumugon sa aming mga pangangailangan natin. Siguro, Panginoon, hinihiling mo na sa aming mga nakikinig ay manalig na hindi ka tuod, hindi ka lumpo para kumilos. At kayo po ay mayroon din pakialam sa hustisya na aming hinihiling. At siguro sa aming kaparaanan, hindi namin dapat ipares kayo sa pananaw namin. Kaya Panginoon, nihiling ko, Panginoon, na sa mga nakikinig ngayon na gustong makita yung paraan ninyo at magkaroon ng pagkakataong makilala ka, nawa ay buksan mo ang kanilang puso at sabihin nila sa kanilang sarili, ikaw ang gusto nilang makilala. Mapag-alaman ang pagiging Diyos at katangi-tanging otoridad mo dahil ang iyong pagpapakilala sa iyong sariling kakayahan ay magiging kalakasan at magiging kaligtasan din sa kanilang mga buhay. Iligtas mo kami sa mga opinyon naming sarili dahil madali kaming mabulag ng mundo. Madali kaming mahumaling sa kung ano yung kalakaran ng buong mundo. Ituring mo po, Panginoon, na kami, Panginoon, ay kulang sa mga bagay na nagpapatalino sa amin. Kaya gabayan mo kami lagi. Keep us under your care always, and may your grace be always with us. Strengthen each one of us, and the things that you do, without any mistake, your hands will make them happen. Lord, be praised. In Jesus' name, amen. 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 At dito na rin po nagtatapos ang programang Heartline dito po sa 702 DZAS. Muli, ang ating 702 DZAS at ang FEBC Radio TV ay celebrating its 74th year ngayon pong taon sa temang matatag sa pananalig. Ang ating pong theme verse, Colosas 2:6-7, sapagkat tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkakilala sa Kanya, magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Sa ngalan po ng ating broadcast engineering team, salamat kina Eileen, Jong, Abby, Wen at Chris, at syempre kay JV, Nathaniel, Reggie at Benjo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Thank you rin kay Kayla Escalante. Yes, amen. At ito po si Kuya Pilo Laharca. Kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtatangkilik dito sa Heartline, kung saan pinakikinggan ang inyong nararamdaman. God bless you po. God bless them. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.